Ang Batas ng Diyos.org. Appendice 5C. Aglalapat ng mga prinsipyo ng Sabath sa pang-araw-araw na buhay. Mula sa mga prinsipyo patungo sa pagsasagawa. Sa nakaraang artikulo, ating sinuri ang mga pundasyon ng pagsunod sa Sabath, ang kabanalan nito, pamamahinga at oras. Ngayon ay lilipat tayo sa paglalapat ng mga prinsipyong iyon sa tunay na buhay. Para sa maraming mananampalataya, ang hamon ay hindi ang pagsang-ayon sa utos tungkol sa Sabath, kundi ang pag-alam kung paano ito isasagawa sa isang makabagong tahanan, lugar ng trabaho, at kultura. Sinisimula ng artikulong ito ang paglalakbay na iyon sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa dalawang pangunahing gawi na ginagawang posible ang pagsunod sa Sabath, paghahanda ng maaga at pagkatutong huminto bago kumilos. Magkasama, ang mga gawaing ito ay bumubuo ng tulay sa pagitan ng mga prinsipyong biblikal at ng pang-araw-araw na pagsasagawa. Ang araw ng paghahanda. Isa sa pinakamainam na paraan upang maranasan ang Sabath bilang kagalakan at hindi bilang pabigat ay ang maghanda ng maaga. Sa kasulatan, ang ika-6 na araw ay tinatawag na ang araw ng paghahanda. Lucas 23:54, sapagkat inutusan ang bayan ng Diyos na magtipon at maghanda ng doble upang handa na ang lahat para sa Sabath. Exodo 16:22 hanggang 23. Sa Hebreo, ang araw na ito ay kilala bilang Yom HaHakana, ang araw ng paghahanda. Ang parehong prinsipyo ay naahangkop pa rin ngayon. Sa pamamagitan ng paghahanda ng maaga, pinapalaya mo ang iyong sarili at ang iyong sambahayan mula sa hindi kailangang trabaho pagdating ng Sabath. Praktikal na paraan ng paghahanda. Maaaring maging simple at nababagay sa ritmo ng iyong sambahayan ang paghahandang ito. Halimbawa, linisin ang bahay o kahit ang mga pangunahing kwarto bago lumubog ang araw upang walang ma-pressure na gumawa ng gawaing bahay sa mga banal na oras. Tapusin ang paglalaba, bayaran ang mga bayarin, o asikasuhin ang mga gawain ng mas maaga. Planuhin ang mga pagkain upang hindi ka nagmamadaling magluto sa Sabath. Magtabi ng lalagyan para sa maruruming pinggan hanggang matapos ang Sabath. O kung may dishwasher, tiyaking walang laman ito upang maikarga ang mga pinggan ngunit hindi pa andarin. May ilang pamilya na pumipiling gumamit ng disposable na pinggan sa Sabath upang mabawasan ang kalat sa kusina. Ang layunin ay pumasok sa mga oras ng Sabath na may kaunting naiwanang gawain, lumilikha ng kapaligiran ng kapayapaan at pamamahinga para sa lahat sa tahanan. Ang tuntunin ng pangangailangan. Ang ikalawang praktikal na gawi para sa pamumuhay ng Sabath ay ang ating tatawagin tuntunin ng pangangailangan. Kapag nagdadalawang isip ka sa isang aktibidad, lalo na sa mga bagay na wala sa karaniwan mong gawain tuwing Sabath, itanong sa sarili, kailangan ko bang gawin ito ngayon? O maaari ba itong hintayin matapos ang Sabath? Kadalasan, mapapansin mong maaari pa itong hintayin. Ang isang tanong na ito ay nakatutulong pabagalin ang iyong linggo. Hikayatin ang paghahanda bago lumubog ang araw at panatilihin ang mga banal na oras para sa pamamahinga, kabanalan at paglapit sa Diyos. Kasabay nito, mahalagang tandaan na may ilang bagay na talagang hindi pwedeng hintayin. Mga gawaing may awa, mga emerhensya at kagyat na pangangailangan ng mga miyembro ng pamilya. Sa maingat na paggamit ng tuntunin ito, pinararangalan mo ang utos na tumigil sa paggawa ng hindi ginagawang pabigat ang Sabath. Aglalapat ng tuntunin ng pangangailangan. Ang tuntunin ng pangangailangan ay simple ngunit makapangyarihan sapagkat gumagana ito sa halos anumang sitwasyon. Isipin mong nakatanggap ka ng liham o pakete sa Sabat. Sa karamihan ng pagkakataon, maaari mo itong iwanang hindi binubusan hanggang matapos ang banal na mga oras. O may napansin kang bagay na gumulong sa ilalim ng kasangkapan. Maliban na lamang kung ito ay panganib, maaari pa itong hintayin. Maruming bahagi sa sahig? Kadalasan maaari ring ipagpaliban ang pagmop,
maging ang mga tawag sa telepono at text message ay maaaring suriin gamit ang parehong tanong, kailangan ba ito ngayon? Ang mga hindi kagyat na usapan, appointment o lakad ay maaaring ipagpaliban sa ibang oras. Pinapalaya ang iyong isipan mula sa mga alalahanin sa karaniwang araw at tinutulungan kang manatiling nakatuon sa Diyos. Hindi nangangahulugang baliwalain ang tunay na mga pangangailangan ang paraang ito. Kung may banta sa kalusugan, kaligtasan o kapakanan ng iyong sambahayan, tulad ng paglilinis ng mapanganib na natapon, pag-aalaga sa may sakit na bata, o pagtugon sa emerhensiya, makatuwiran ang kumilos. Ngunit sa pagsasanay mong huminto at magtanong, sisimulan mong paghiwalain kung ano ang tunay na mahalaga mula sa nakagawian lamang. Sa pagdaan ng panahon, ginagawang ritmo ng mga maingat na pagpili ang tuntunin ng pangangailangan na lumilikha ng kapaligiran ng pamamahinga at kabanalan sa halip na listahan ng mga bawal at dapat. Pamumuhay ng Sabath sa isang magkahalong sambahayan. Para sa maraming mananampalataya, isa sa pinakamalaking hamon ay hindi ang pag-unawa sa Sabath, kundi ang pananatili nito sa isang tahanan kung saan ang iba ay hindi. Karamihan sa atong mga mambabasa na hindi galing sa Sabbath-keeping na pinagmulan ay madalas nag-iisang tao sa kanilang pamilya na sinusubukang sundin ang Sabath. Sa ganitong mga sitwasyon, madali ang makaramdam ng tensyon, pagkakasala o pagkabigo kapag ang asawa, magulang, o ibang matatanda sa bahay ay hindi kaayon ng iyong paniniwala. Ang unang prinsipyo ay mamuna sa pamamagitan ng halimbawa sa halip na pamimilit. Ang Sabath ay isang taloob at tanda, hindi isang sandata. Ang pagtatangkang pilitin ang ayaw na asawa o anak na nasa hustong gulang na sundin ang Sabath ay maaaring magbunga ng sama ng loob at makasira sa iyong patotoo. Sa halip, ipakita ang kagalakan at kapayapaan nito. Kapag nakita ng iyong pamilya na ikaw ay mas kalmado, mas masaya, at mas nakatuon tuwing oras ng Sabath, mas malamang na igalang nila ang iyong pagsasagawa at baka kalaunan ay sumama pa sila sa iyo. Ang ikalawang prinsipyo ay pagpapakonsidera. Kung maaari, ayusin ang iyong paghahanda upang ang iyong pagsunod sa Sabath ay hindi magdagdag ng pabigat sa iba sa iyong tahanan. Halimbawa, planuhin ang mga pagkain upang hindi mapilitan ng iyong asawa o ibang miyembro ng pamilya na baguhin ang kanilang pagkain dahil sa Sabath. Ipaliwanag ng may kabaitan, ngunit malinaw kung anong mga aktibidad ang personal mong iiwasan, habang handang umangkop din sa ilan sa kanilang mga pangangailangan. Ang kahandaang ito na umangkop sa mga gawin ng pamilya ay lalo nang nakatutulong upang maiwasan ang alitan sa simula ng iyong paglalakbay sa pagsunod sa Sabath. Kasabay nito, mag-ingat na huwag maging sobrang nababagay o nag-aakma. Habang mahalaga ang panapilihin ang kapayapaan sa tahanan, ang labis na kompromiso ay unti-unting maaaring lumayo ka sa wastong pagsunod sa Sabath at lumikha ng mga nakasanayang mahirap ng baguhin sa kalaunan. Sikaping magkaroon ng balanse sa pagitan ng paggalang sa utos ng Diyos at pagpapakita ng pagtitiyaga sa iyong pamilya. Sa huli, maaaring hindi mo makontrol ang antas ng ingay, mga aktibidad o schedule ng iba sa iyong tahanan, ngunit maaari mo pa ring pabanalin ang iyong sariling oras, patayin ang iyong telepono, isantabi ang iyong trabaho, at panatilihin ang iyong ugali na banayad at matiisin. Sa pagdaan ng panahon, ang ritmo ng iyong buhay ay magsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang argumento, na ipinapakita na ang Sabath ay hindi isang limitasyon, kundi isang kagalakan. Ang seryeng ito at marami pang ibang pag-aaral tungkol sa batas ng Diyos ay matatagpuan sa site angbatasnangdiyos.org.